Makibukas po kayo sa inyong mga Biblia sa Isaiah chapter 46 verses 1 to verse 10. Hayaan niyo pong basahin ko ito sa English Standard Version. Bel bows down, Nebo stoop. Their idols are on the beast and livestock. These things you carry are borne as burden on weary beasts. They stoop, they bow down together. They cannot save the burden, but themselves go into captivity. Listen to me, O house of Jacob, all the remnants of the house of Israel. You have been born by me from before your birth, carried from the womb. Even to your old age, I am He. And the gray hairs I will carry you. I have made you. I will bear and I will carry and will save you. Verse 5. To whom you will liken me and make me equal, and compare me that we may be alike. Those who lavish gold from the purse and the weigh out silver in the scale, hire a goldsmith and mix into a god. Then they fall down and worship. They lift it up to their shoulders and they carry it. They set it in its place and it stands there. It cannot move from its place. If one cries to it, it does not answer or save him from his trouble. Remember this and stand firm. Recall it into mind. Your transgressors remember the former things of old. For I am God, and there is no other. I am God, and there is no one like me, none like me. Declaring the end from the beginning, and from ancient times, things not yet done. Saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. May the Lord add blessing to the reading of God's Word. 2 days from now, Manila will be having their local holidays. Muli po, magkakaroon na naman sila ng holiday at most probably itong dahilan kung bakit hindi na nagdeklara ng holiday ang Malacanang sa last January 2 sapagkat may papalapit na holiday ang local holiday sa Manila at alam po natin na ito po'y may kinalaman sa kanilang religious festivity at particularly ang pamamayagpag ng Black Nazarene Procession. At sa buwan din pong ito ng Enero ay hindi lamang po ang Manila ang idedeklarang holiday at maging sa January 16 sa Cebu na ito po ay tanyag din sa kanila pong religious festival na Sinulog Festival. Ang Pilipinas po ay kilala sa mga religious festivity. Meron po tayong mga holidays patungkol sa mga kababayan nating mga Muslim, yung pong kanilang Idil Fitr at Idil Adha na mga celebration at mga holidays. At pagdating po ng buwan ng Abril at Mayo, na halos araw-araw ang ating mga bayan sa iba't ibang mga nayon at probinsya ay may mga kinikilalang mga kapistahan ng kanilang mga kinikilalang patron. Punong-puno po ang Pilipinas ng ganitong klasing okasyon at tradisyon, mga patron saints and their religious figurines. In fact, ang bayan po ng Paete, Laguna ay kinikilala po na tinatawag na the wood carving capital of the Philippines since the Spanish era. So just imagine yung pong ilang siglo na ang bayan ng Paete ay nasa ganitong kalagayan at entitlement. They are already entitled and called the wood carving capital of the Philippines since the Spanish era. So this buong buwan po ng January, it is my decision that this month of January, I'll be addressing in the book of Isaiah, na siya pong aking naiwan last November,
about issues about idolatry. That's why our sermon series for this month of January is entitled Isaiah and Idolatry. At sa ating pong pambungad na pag-aaral sa umagang ito, sa ating pananambahan, ay napili ko po ang kabanatang 46. This particular chapter, Isaiah chapter 46, at kung ating pong makikita, maliwanag na pinakita kaagad ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ang matingkad na pagkakaiba, a sharp contrast, isang hindi mo pwedeng mamiss na pagkakaiba ng isang nagpapanggap na Diyos o ng isang bulaang Diyos at ng isang tunay na Diyos ng bayan ng Israel. Dalawang mahalagang bagay po ang nais kong bigyang diin sa ating pag-aaral dito. Una, the futility of idols. Ating pong makikita in verses 1 to verse 2 at makikita natin sumunod ito sa verse 6 and 7. At ikalawa, the reliability of the true and living God. Ang katapatan, ang kasiguruhan ng isang buhay at totoong Diyos. Bagamat hindi natin nakikita, ito po ay buhay at tunay na Diyos. Verses 3 to 4. At lalapatan po natin ng kaukulang lessons and application ang dalawang katotohanan ito. Una, pansinin po natin the futility of the idols. Isaiah 46, pinakita po dito yung pong inefficiency ng Babylonian gods. Alam niyo po, sa panahon po ng Babylonian Empire, bago pa po mangyari itong chapter 46 na ito, ang prominente nilang Diyos-Diyosan ay si Bel. At ito daw pong si Bel, siya daw po yung pinaka-prominent, the supreme gods ng Babylon. At ito daw pong si Nebo ay anak daw po ni Bel. At ito pong Nebong God na ito ay kadalasang ginagamit ng mga sinusundan ng pangalan. Kaya nga po dito nagsimula yung pangalang Nebuchadnezzar. No? In-associate po ito sa Diyos na ito, si Nebo. At dito pong every New Year po ang Babylonia, pinaparada po nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Marami po silang mga Diyos-Diyosan. It is a polygamous country. Marami po silang Diyos na directed sa araw, sa pag-ani, sa ulan, no, sa kagalingan, sa karamdaman. So marami po silang mga Diyos-Diyosan. Walang pinagkaiba po sa ating bansang Pilipinas na marami tayong kinikilalang santo at mga patron sa mga okasyon ng mga kapistahan. Dito makikita po natin, every New Year, ganun pong ginagawa nila. Inilalagay po nila ito sa isang posisyon at lahat ng mga kanilang mga santo at ang pinakahuling-huli, the grand finale, is Nebo and Bel, the names of their gods. In Jeremiah, if you have your time, Jeremiah 50 verse 2, tinatawag din po itong si Marduk, itong si Bel. Si Bel po ay na-mention sa aklat din po ng Jeremiah, Jeremiah 50 verse 2, Jeremiah 51 verse 44, Jeremiah 51 verse 44. Ito po yung binanggit dito na several times binanggit si Bel sa aklat po ng Jeremiah. Sapagkat Bel is the chief idol of Babylonians. At si Nebo is another prominent god second to Bel. Siya po si Marduk. At yun nga po, laging ina-associate siya sa pangalan ng mga hari. O yung mga hari, pinipiling i-associate siya sa pangalan na Nebo, Nebuchadnezzar, Belzazar. So basically, these two prominent idols of Babylon is their nationalistic pride. No, kung we have Manny Pacquiao in the field of boxing and Efren Bata Reyes in the field of billiard, ang national pride natin, ganun din po halos sila na ina-associate nila when it comes to their God. Bel and Nebo is the first top two gods ng Babylon. Pero kung papansinin po natin, ito pong chapter 46, it is a prophecy. Hindi pa po ito nangyayari, mangyayari pa lang, pero pinaliwanag ni Isaiah ang malinaw na mangyayari.
na ang makikita po natin in verse 1 and 2 is also a procession. Pero not a procession of victory, but a retreat. Ito po yung figure dito, no? Kung papansinin po ninyo, particularly in last phrase of verse 2, nagmamadali ang mga Babylonians na isakay si Bel at si Nebo sa mga karwahe ng mga wild beasts, no? Yung mga karton na hinihila ng mga wild beasts. Pero ano ang context? Ano ang senaryo? Pinaparada ba ito taon-taon na kagaya ng ginagawa nila na pinopronounce nila na victorious ang ating Diyos. Ito ang gagawin ng Diyos sa taong ito. It's the other way around. It is a sarcastic picture ng pangyayaring magaganap sa Babylonian Empire. Sapagkat kung babalikan po natin ang chapter 45, bago ang chapter 46, no? Pansinin po ninyo, anong sabi po doon sa heading ng chapter 45? Cyrus, God's instrument. Dineklara din po na isang mahinang imperyo sa pangunguna ni Cyrus na isang from the Empire of Persia na isang mahina. No, hindi kasing lakas, hindi kasing tatag ng Babylonia ang tatalo sa Babylonian Empire. So Babylonian Empire and then here comes Medo-Persian Empire. At itinalaga ng Diyos si Cyrus bilang kanyang instrumento upang pababain ang pamamayagpag, ang pagyayabang ng bansang o imperyo ng Babylonia. So that is the context dito. No? Nais kong intindihin sa inyo na hindi ito isang normal celebratory parade or procession. It is a panic mode na kung saan nag-aatubili sila at nagmamadali silang ilagay sa karwahe ang kanilang mga Diyos-Diyosan upang tumakas. Yun po ang sabi sa verse 2. Themselves go into captivity. Yun po ang isa sa mga unang paglalarawan dito. Ang pangalawang paglalarawan ng ibang komentarista, ang sabi nila, nalusob na, bumagsak na ang Babylonian Empire, ngayon kinukuha na itong mga santong ito, itong mga Diyos-Diyosang ito, at tatanggalin na sa palasyo, tatanggalin na dun sa seat of empire, at i-dispose na ng mga Medo-Persians. So alin sa dalawa ang totoo? The point is, it is not a celebratory procession. It is a picture of defeat. At yan po ang pinapakita dito. Sabi dito ay, these idols are stooped down. They bow down. And they are carried board as a burden, weary burden on the beast. No? Hirap na hirap daw po yung humihilang hayop dito. Nahihirapan sila sa laki, sa bigat. Hirap na hirap ang asno o ang baka o ang ram, kung sino man ang hayop, sino mang beast o animal ang humihila rito, pahirap para sa animal na ito, yung idol, yung figure na yun. That's the picture na nais kong ipakita sa inyo dito sa verse 1 and 2. So pinapakita po dito na hindi po a celebration of procession, but rather a defeat, turnover of power, na kung saan yung pong kanilang national pride, Bel and Nebo, were humbled down. They were stooped down. And it was the very hand of God na ang kanyang hinirang at piniling tatalo sa Babylonian Empire is Cyrus from the Medo-Persian Empire. Ano pa po ang pwede nating makita dito? This God cannot save anyone. They were created by the human hands
and they could not deliver to save those who served, who made them. Binanggit po dito sa verse 5 and 6. Ito po yung pagcha-challenge. Sina-challenge ng Diyos ang Babylonian gods. At tinatanong din niya ito sa kanyang mga remnant, would-be remnant of Israel. Kanino niyo ako ipaparis? Kanino niyo ako ipapantay? Sa mga inanyuhang ito na yari sa ginto, na magmula sa inyong mga resources at ari-arian, at umupa kayo ng isang panday ginto, at gumawa kayo ng isang Diyos-Diyosan. Verse 7, they lift into their shoulders, and they carry it, and they set it its place and stands there, yet it cannot move from its place. If one cries to it, it does not answer, nor save from its trouble. Pinapakita po sa mga talatang ito, it is a shocking pronouncement of the prophet Isaiah to the Babylonians. Probably nung marinig ito ng mga Babylonians, nagtatawa sila. Nagtatawa sila sapagkat yung pinanggagalingang mensahe nito ay lulupigin nga nila eh. Diba? Do you see the picture? I-invade nga nila ang Southern Kingdom, ang Judah. Lulupigin nila, sasakupin nila ito. No, kung paano ginagawa ng isang malaking bansa ang pagsakop o ang pangbubuli sa isang maliit na bansa. Sasakupin nila ngayon, tapos biglang may foretelling, may propesiyang ipapahayag na darating ang panahon, babagsak kayo. Hanggat hindi dumarating yung event na yon, hindi paki ng mga Babylonian empires yun. Di ba? Parang ganito po, no? Sasabihin natin na ang United States ang pinaka number 1 na bansa sa buong mundo. Pero sasabihin natin na pag may prophecy na 50 years from now, babagsak kayo. Nagtatawa ang mga Americans ngayon. Sinasabi nilang loko-loko kayo. Hindi namin kayo papatulan, hindi namin papansinin yan. Siguro inisip nila, probably by that time, hindi na kami buhay. Ibang generation na. So walang appeal sa amin yung mensahe nyong yan. Yung prophecy na yan, walang appeal sa amin. Ni walang sting. Hindi kami makakanti niyan. Tapos ang magsasabi dito ay yung bansa na sasakupin namin, walang saysay, walang dating. Yun yung puntong gusto kong sabihin sa inyo rito. Pero ngayon, natapos na yung kasaysayan, tapos na yung world history, binabalikan natin, nakita natin yung reliability ng scripture. Yun ang isang kamamanghaan mo dito, the reliability of the scripture na naganap at nangyari ito. At kung titingnan mo sa world history, talagang bumagsak ang Babylonian Empire. At ang ipinalit ng Diyos ay Medo-Persian Empire. Ang pumalit sa Medo-Persian Empire ay Greeks and then Romans. Kaya tama ang scripture eh. It is a historical book, yet it is not just an ordinary historical book. Why? Dahil ito ay salita ng Diyos. Yan po ang nais kong ipaunawa sa atin sa mga unang mga talatang ito. Pinapakita po dito the futility of idols. Pinapakita niya rito the absolute futility of having an idol or trusting a false god. Also, pansinin po niyo rito yung salitang in verse 1, these things you carry are borne as burdens on the beast. So binabanggit ko po dito kanina na pahirap ito, pabigat ito sa mga humihila sa kanila.
sapagkat these gods cannot save their people into captivity. Verse 7 o verse 5 to verse 7, pinakita po dito yung comparison. Yung great comparison. Kanino nyo ko ikukumpara? Dito pinapakita rito yung logic ng prophet, ni Prophet Isaiah. Ang maliwanag lang na logic ni Prophet Isaiah rito, what is from earthly remains earthly. What is created by human hands will produce by earthly materials and resources. Galing ito sa mga mamahaling materyales, mamahaling bato, mamahaling gawain, materyales, pero nung natapos na, sila ay pa rin pinaglilingkuran. Binibihisan. They are dependent with human hands. They were made by human hands and they must be carried by human hands. Why? Because it cannot deliver anything. So yung verse 1 and verse 2 na nais ko pong bigyang diin dito is a sarcastic statement from the prophet Isaiah. You boast of your mighty, your two prominent gods of Babylon. You are saying that they are powerful, mighty, but in reality, they are not. In verse 2, napakaliwanag nung sinabi, they will be subject also into captivity. Kaya dalawa nga po yung present ko kanina, di ba? Itinataka sila o di kaya kinuha sila at tinanggal na sila doon sa kanilang palasyo para sirain at itapon. Kasi during the ancient time, ganun po ang labanan. Ang labanan po ng bawat bansa ay associated with their gods. Kung sino yung mga nananalong bansa, mas kinikilala nila o totoo at tama yung Diyos namin. Kaya nga in the book of Joshua, di ba, kung mapapansin niyo, walang sariling bayan ang Israel. Konti lang sila in numbers. Konti lang sila pagdating sa military prowess. Walang nakaka-expect na kaya nilang i-defeat ang city of Jericho. The city of Jericho is well-fortified city. Pero tinalo nila. At magmula noon, yung mga karatig na mga bansang mahihina kaysa sa Jericho, takot na sa bansang Israel. Kasi nga, nakita nila, ibang klase ang Diyos ng bansang Israel. Eh kung tinalo yung Jericho at yung kanilang Diyos, paano pa yung bansa namin? Paano pa yung Diyos namin? Ganun yung level of mentality nung kanilang polytheistic mentality of worship. So nais ko pong ipakita sa inyo yung verse 1 and 2. I want to make it a picture clear sa inyo. For example, Japan is one considered of the first world country. Isa sila sa kasama sa listahan ng mga first world country when it comes to technology, infrastructures, and resources. Imagine niyo magpaparada ang military army ng Japanese, Imperial Army. Ipaparada nila yung kanilang mga sophisticated weaponry, gadgets, no, yung kanilang mga technology. At ang grand finale nila, nasa dulo. At hinihintay ng lahat ng mga madla at ng buong mundo nakatingin kung ano yung grand finale nila na sinasabi namin, ito ang aming pinaka-top shot. Ito yung pinaka-best weaponry namin. At yung pinakadulo, ang pinaparada ay isang World War II tank na punong-puno ng kalawang, maitim, at hindi na umaandar. Samantalang yung mga naunang pinoposisyon ay umaandar. Ito hindi. Nakasakay. Hindi gumagalaw at ipinaparada. At sinasabi ng Japanese
Imperial Army, ito ang aming pinaka-best shot. Ito ang aming secret weapon. A World War II tank na hindi na gumagalaw, na hindi na gumagamit. Na alin lang sa dalawa ang pwedeng gamitin? Pang museum at pang junk shop. Picture in your mind, ganun ang pangyayari dito. And yet, ang bansang Babylonia, hindi sila naniniwala ro. Walang gamit, walang saysay si Bel at si Nebo. Idols of Babylon could not save them. But also, this verse 1 and 2 is also a message of encouragement and comfort for the people of Israel. For the remnant of the house of Israel. For the house of Jacob. Yun yung sa verse 3, di ba? Sabi sa verse 3, listen to me, O house of Jacob, and all the remnants of the house of Israel. Bagamat sila ay pinahintulutan ng Diyos because of the rebellion and because as well of idolatry, bilang parusa ng Diyos sa kanila at pagtutuwid ng Diyos sa kanila, they will be subject by Babylon for 70 long years of captivity. Pero it is a message of encouragement. Hindi kayo mananatiling alipin. Hindi kayo mananatiling captives ng Babylonian for 70 years. You will be delivered by Persia. By Cyrus, the king of Persia. At ito ang gagamitin ng Diyos para kayo'y makabalik muli sa lupang pangako. That's the first point, the futility of the idols. Secondly, the reliability of the true and living God. Turn your focus in verse 3 and 4. In verse 3, what you will see and notice is the very first command of God in verse 3. What is the first command? Listen. The word listen is a language of a prophetic language of the Old Testament. Most of the time, prophets will say, hear this, and you will live. The word listen is a earnest, a tender plea from God to His people. Listen to me, O house of Jacob. Listen to me, all the remnants of the house of Israel. And here is one sharp contrast between a true God and a false God. Modern day idolatry says, I want to see first before I believe. Di ba? Bakit ba kayo nangingialam sa debosyon ko? Gumaling ako sa sakit. Sa papapananata ko. Nung hawakan ko yung lubid, iba pakiramdam ko na wala pagod ko. Anong pake ninyo? The point is, they want to see to believe. And that is one of the great contrasts between the false God and the true living God. Oh, I want to see, then I will believe. Pero alam niyo po ba sa biblical records, the most generation who have witnessed and saw great miracles, even though this generation experienced great wonders and miracles, they still did not believe. Go back to Exodus. Go back to the 10 plagues in Egypt. Pinakitaan na ng Diyos ng 10 delubyo, ng 10 salot ang bayan ng Ehipto. Sumampalataya ba sila? Hindi, di ba? 10 na eh. 10 warning na, 10 sign na. Hindi pa rin sila sumampalataya. Kaya hindi totoo yung to see is to believe. Sa gospel,
Sino yung mga syudad na sinumpa ni Jesus? Capernaum at saka Bethsaida. Itong dalawang lungsod na ito, itong dalawang nayon na ito yung nakaranas ng napakaraming miracles ni Jesus. Bumuhay ng patay, nagpagaling na may sakit, nagpalayas ng demonyo, nagpalakad ng lumpo, nagpakita ng bulag, nakakita ang bulag. Napakaraming mga miracles sa lungsod na ito. Naligtas ba ang lungsod na ito? Hindi pa rin. Sinumpa nga ni Jesus, di ba? Sabi nga ni Jesus kung ang mga himalang ito ginawa ko sa Sodom at Gomora, hindi nagunaw ang Sodom at Gomora. Here we see the difference, the contrast between a false God and a true God. The false God, they want to see before they would believe. But God commands His people to listen, to hear. If you want to know God, you want to grow in the knowledge of God, you hear. You listen to His voice. You listen to His word. You listen to the scripture that is inspired, infallible, and inerrant. Gusto mong makilala ang Diyos? Hindi lang basta magsimba ka. Hindi lang basta sincero ang damdamin mo. Kinakailangang handa kang makinig sa salita ng Diyos. And that is the first sharp contrast. Listening. Napakarami nating kababayan sa Martes. Tinatayang 2 milyon. Dahil ibinalik na. Tapos na ang pandemic. Ito yung tinatawag na dagat ng tao. Na muli, ang mga foreign media ay tututok para ipakita at maipahayag sa buong mundo internationally the religious devotion of Filipinos. And yet, they don't listen and they don't hear God's word. The second contrast na ating makikita rito in verse 3, it's not listening God's word in comparison in seeing before I believe, is the word born. You have been born by me from before your birth. The word born here is also the same Hebrew word na ginamit dun sa verse 1. Bel bows down, Nebo stoop, their idols are on the beasts and livestock. These things you carried are born as burdens. It is the same Hebrew word. But the difference is this. Sa verse 1, yung false god, sila ang kinakarga. Pansinin nyo ulit. Tingnan nyo mabuti mga kapatid. Mga viewers, live streaming, follow me. Sa verse 1, yung false god, sila yung kinakarga at inilalagay sa wild beast. The false god are passive. Hindi sila gumagalaw, hindi sila kumikilos. Sila yung kinakarga. They are being carried because they cannot move. At yung mga wild beasts ay pagod na pagod sa pagkakarga kay Bel at kay Nebo. But look at verse 3 and verse 4. The unseen, true, living God is active. He is the one doing the activity. Siya yung kumakarga. You have been born by me from before your birth. Carried from the womb. You see the difference? Sa false god, passive yung false god. Dahil sila ang ikinakarga. Sila yung binubuhat. But the true, living, unseen God of the house of Jacob, the remnant of the house of Israel,
He is active. Siya ang kumakarga sa house of Jacob. Siya ang kumakarga sa remnant of Israel. At ang sabi dito, magmula pa sa kanyang sinapupunan ng kanyang ina, sa verse 4, anong sabi? Hanggang sa kanyang pagputi ng buhok. You see the difference? It's a beautiful verse. Pagka nagsi-60 tayo dito, yung mga member natin, Isaiah 46 verse 4 ang ginagamit nating verse. Di ba? Yung verse na binigay natin kay Ate Sit last year. Even to your old age, I am He. To the gray hairs, I will carry you. I have made you, I will bear you, and I will carry and save you. Which is true. Pero ngayon, pinapangaral ko na po para makita natin ang maintindihan natin. Na umabot ka ng 60 dahil magmula pa lamang sa sinapupunan ni Nanay Pepay, ginabayan na ng Diyos si Ate Sit. That's the point. O si Ate Ging, last year nag-celebrate din ng 60. Ginabayan sila magmula pa lang sa sinapupunan ng kanilang ina hanggang sa pumuti ang kanilang buhok. At ang context ng tao rito is the covenant people of God, the house of Jacob, the remnant of Israel. A great contrast. But the false God, they are passive. Hindi sila makagalaw. Sila pa ang kinarga at gawing pabigat sa mga hayop na humihila sa kanila. And the third and final contrast between a false and true God is in verse 3 and 4 pa rin. We will see the emphatic pronoun I or and me. The word I and me was used. Sa false God, Nebo and Bel cannot use a personal pronoun I. Sapagkat they are dependent with human maker. Pero in verse 3 and verse 4, that only true living God, kung papansinin ninyo, the word pronoun or the personal pronoun me and I, it was mentioned in verse 3 and 4 6 times. Listen to me. Verse 4, even to your old age, I am He. To your gray hairs, I will carry you. I have made you. I will bear you. I will carry and save you or deliver you. This personal pronoun I, ito rin yung ginamit. Yung same sense nito ay ginamit ni Haring David. Turn your Bibles in Psalms 139. Psalms 139, verse 13. Na ang sabi dito ay, for you formed me in my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. Dito makikita natin the activity of our covenant God. From the conception from the womb, which God knew us, He will carry us from the cradle to the grave. The unseen, true, living God will do it to His covenant people. Gagawin niya ito sa house of Jacob. Gagawin niya ito sa remnant of house of Israel. Why? Siya nangako nito eh. Siya yung nagpangako. Siya yung nag-promise. He is promising that I will carry you from the cradle to your grave. Kaya kaibigan, kung wala kang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi mo pa pwedeng angkinin ang mga katotohanan ito. Na kahit man tayo ay tumatawid sa lilim at yungib ng kamatayan,
Kung meron kang ugnayan kay Kristo, o kung may taning na ang buhay mo, bumalik ka sa salita ng Diyos. Narito ang salita ng Diyos. Kung may ugnayan ka sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang pinagdadaanan mo ngayon, sapat ang biyaya niya upang mapagtagumpayan mo at malampasan mo. From conception, God knew us. He will carry us from our cradle to our grave. This is the unseen, yet true, and living God. He is our reliable and faithful God. Bilang lesson and application, I would like lapatan po ito ng tatlong katotohanan. Una, first, our spirituality must be biblical. Hindi po porket we are sincere in our religious activity, it doesn't follow it is right. You may be sincere in your religion, but in the end, you may be sincerely wrong. Let the Word of God be the basis and the grounds of your religious spirituality. Our religious devotion must be biblical, not ritual. Ulitin ko po. Our religious devotion, see to it that your religious devotion must be biblical, not ritual. Hindi ho gaya-gaya dahil nakita natin to sa ating mga ninuno. Hindi dahil sa gumagaya tayo dahil sa nakita natin to sa ating lolo't lola o sa ating nanay tatay, sa ating tiyahin-tiyuhin. Pinalaki ako ng ganito eh. Ito ang pinamana sa aking pananampalataya eh. Ito ang pinamana sa aking ritual eh. Seremonya eh. Ba't nangingialam ka? The point is, hindi tayo nangingialam. Sinasabi natin, is it according to God's Word? Because that's the second lesson. The church must be bold in speaking the truth in love. Ephesians chapter 4 verse 15. Speak the truth in love. Hindi lang natin pine-present ang katotohanan na may halong yabang. Minsan, kaya hindi tinatanggap, ganun. Yung mga Calvinist sa Facebook, ganun eh. Sa mga social media. Alam mong tama yung sinasabi, pero may tono ng yabang. May tono ng superiority. May tono ng self-righteousness. We must put it in the context of love. Sapagkat kung hindi tayo mangangaral patungkol sa katotohanan at hindi natin babalaan ang mga tao patungkol sa katotohanan ito, sa mga kamalian, alam natin kung saan pupulutin ang kanilang kaluluwa. Pero hindi naman tama na sabihin lang natin yung katotohanan. We have to speak the truth in love. We don't need to be worried about who will be offended if we speak the truth in love. We ought to worry about who will be misled, who are deceived, and who will be destroyed if we don't speak the truth in love. At ang iglesia, ang binigyan ng Diyos ng susi. Ito ang binigyang institusyon upang ipreserba at ipahayag ang katotohanan. Hindi ito pag-uusapan sa Senado. Hindi ito pag-uusapan sa Kongreso. Hindi ito pag-uusapan sa ating educational system. Lalong-lalo na sa inyong mga kumpanyang pinagtatrabahuhan. Hindi sila tinawag para sa gawain ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Tanging ang iglesia, tanging ang kalipunan ng mga mananampalatayang
Binago ng Diyos sa pagmamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ang mga namulat sa katotohanan, ang mga hinango mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Sila ang inuutusan at inaatasan na humayo, magbahagi, ipangaral, ituro at ipagtanggol ang katotohanan. We as a church must be reminded that the church is the only institution called by God to herald God's truth. The gospel of our Lord Jesus Christ will save and transform idolaters, drunkards, drug addicts, even homosexual, swindlers, and all forms of evil in the family and in the society. Because the gospel is the power of God unto salvation. Third lesson, our Creator is also a Redeemer. To some, they are just their Creator. Turn your Bibles in Isaiah 44. Lipat po tayo ng dalawang kabanata. 44 verse 20 to 23. Oh, 45. 45 to 22, Isaiah 45, 20 to 23. Ang sabi po dito sa Isaiah 45, isang kabanata lang ang uusog natin. Assemble yourself. Come, draw near together, you survivors of the nation. They have no knowledge who carry about their wooden idols and keep on praying to God that cannot save. Declare and present your case. Let them take counsel together. Who told this long ago? Who declared it of old? Was it not I, the Lord? And there is no other God besides me. A righteous God, a Savior, there is none beside me. Turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other. By myself I have sworn, from my mouth has gone into the righteousness, a word that shall not return. To me, every knee shall bow, every tongue shall swear allegiance. Lahat po tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Sa ating church retreat last December, we are created in the image of God. Therefore, God is our creator. God is worthy of our worship. And yet, only few who will find that our Creator is also our Redeemer. Sa mga mananampalataya na nakasumpong na ang Diyos ay hindi lang iyong manlilikha, siya rin ang iyong manunubos. Anong klasing uring mananamba ka sa taong 2023? Wala ka bang i-adjust? Wala ka bang aayusin? Wala ka bang i-improve? Samantalang yung pagpapala ng Diyos sa iyo last year, naka-carry over sa 2024. Naway mag-reflect ka, naway magsuri ka. Evaluate yourself in the area of your Christian walk, in the area of your commitment to your spiritual community that you are a part of. May you examine your own heart. Ano ang mga bagay na umahadlang sa iyong ugnayan sa iyong Diyos, hindi lang iyong manlilikha, kung hindi iyong tagapagligtas? Ano yung mga oras at bagay na humahadlang na siyang nagiging Diyos-Diyosan mo, nagiging spiritual idols mo? It could be your relationship with someone. It could be your material possession. It may be your gadget. It may be the person or thing that gives you sense of security. Ito ay umaagaw sa iyo na dapat ang Diyos ang iyong seguridad. It may be your knowledge, your accomplishment. Kapatid,
pagsisihan mo sapagkat that is another form of idolatry. Sa aming mga unbelieving friends, members of relatives and viewers, you want to know God? You listen. You listen to the Word of God. Verse 3, listen to me. You listen, you hear God's Word. Because false God says, if you do good, I will consider if you're going to save you. Gumawa ka ng mabuti, magsimba ka, manalangin ka, mag-abuloy ka. Pag napansin kita sa mga ginagawa mo, ililigtas kita. Yan ang katuruan ng bulaang Diyos. Sapagkat ang katuruan ng Biblia, it is not by doing. Ang sinasabi ng Biblia, it's done. John 9:30, it is finished. Ang tunay na Diyos, ang kaligtasan ay ang kanyang kapahayagang tapos na sapagkat siya na ang gumawa ng daan para sa kaligtasan. Hindi mo kailangang gumawa para ikay maligtas. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, namuhay ng perpektong buhay. Tinupad ang mga kautusan na hindi natin kayang tuparin. At ang ating mga sala ay kanyang binitbit sa krus. Kaya isa sa kanyang mga 7 wika, tapos na, naganap na. True religion is not an activity of doing. True religion is done. It is completed. Completed at the cross of Christ. That's why Christ cries out in the cross, it is finished. True religion is based on the merit of Christ's righteousness, not human merit. Samantalang all false religion, what they will suggest is to do prayers, do worship, do ritual, do procession, do ceremonies. But true religion, the Bible tells us, it is based on what Christ has done. Naway kumilos ang banal na spirito sa inyong mga puso. Kayo na patuloy pang walang ugnayan kay Kristo. Kayong hindi pa kabilang sa covenant house of Israel. Kayong hindi pa kabilang sa remnant of the house of Jacob. May the Holy Spirit enlighten your minds and bring conviction in your heart. Faith comes from hearing of God's Word. From it, you will be freed from any form of slavery, from any form of sin. And you will receive forgiveness if you truly repent and believe in Christ. Tayo manalangin. Samahan mo kami, Panginoong Diyos, bilang isang iglesia sa buong buwan ng Enero. At naway tulungan mo po ang inyong lingkod na aming ipangaral, ituro ang katotohanan ito sa konteksto ng pag-ibig. Upang abutin namin ang aming mga mahal sa buhay na wala pang ugnayan sa iyo. At naway sa kanilang pakikinig ng iyong mga salita, ay buksan mo ang kanilang puso't kaisipan sa katotohanan at kadalisayan ng iyong mga salita. Upang sila'y mauwi sa pagsisisi at pananampalataya. Sa iyong mataas sa papurit pasalamat sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.